Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 771, ang pinuno. Si Lin Fang ay naging isang tunay na espada. Ang kanyang maraming espada ay naging isa, na pagkatapos ay tumagos sa kanyang katawan. Si Lin Fang ay sumanib sa espada at naging isang espada. Ang pagkilos na iyon ay nagpabilis ng tibok ng puso ng lahat. Si Lin Fang ay nakakagulat na naging isang espada. Upang maging master ng espada, kailangang maunawaan ng isang tao ang layunin, pagkatapos ay ang layunin ng espada, pagkatapos ay ang pagsasanib ng tao-espada. Gayunpaman, kapag ginamit ang pagsasanib ng espada ng tao, ang cultivator ay mukhang isang espada lamang, ngunit ang cultivator ay tao pa rin at ang espada ay nanatiling espada rin. Ngunit sa sandaling iyon, si Lin Fang ay naging isang tunay na espada, hindi ito isang pinagsama-samang espada ng tao. Pagkatapos maabot ang isang tiyak na antas, maaari ba talagang maging mga espada ang mga tao? Maraming tao ang hindi makapaniwala sa kanilang mga mata. Nangyayari ba talaga? Ang mga tao ay mga tao, maaari ba silang maging mga sandata, maging mga espada? Gayunpaman, ang mga nangyayari sa kanilang mga mata ay nagpatunay sa kanila na ito ay totoo. Si Lin Fang ay naging isang espada. Ito ay isang hallucination. Hallucination siguro. Napakalaking kapangyarihan ng mahika. Mukha talaga siyang espada, eksaktong pareho. Isip ng maraming tao. Ang kanilang puso ay tumitibok, si Lin Fang ay talagang naging isang espada, paano ito naging posible? Paano nagawa ni Lin Fang iyon? Iyon ay isang hindi pa nagagawang makapangyarihang kasanayan. Sword formula pangalawang mukha, isang tao at isang espada ay maaaring magsama. Imposibleng makita ang pagkakaiba, ang gumagamit ay talagang mukhang isang espada. Isang liwanag ng espada ang kumikislap, walang mga tunog ng dagandong o kung ano paman. Wala ring mapang-ipang puwersa sa himpapawid, mayroon lamang isang liwanag ng espada na tumatama sa kalangitan, lubos na nananakop at hindi masisira. Ang limang uri ng enerhiya ay naging limang sword lights at bumangga sa nakakatakot na espada ni Lin Fang. Sa isang iglap, nawala ang limang sword light na iyon. Kahit gaano pa siya kalakas, sa sandaling iyon, isang espada na lang ang natitira. Nagsimulang tumibok ng malakas ang puso ni Yu Tianji. Ang kanyang mga mata na puno ng mga liwanag ng bituin, ay nawala ang kanilang ningning. Masyadong nakakatakot ang espadang iyon, ang katawan ni Lin Fang ay talagang sumanib sa espada. Hindi lang iyon level 6 sword intent, hindi lang iyon isang malakas na sword skill. Ito ang resulta ng tunay na pangunawa ni Lin Fang sa mga espada. Lumikha si Lin Fang ng isang hindi kapanipaniwala at mapanakop na espada. Kumalat sa hangin ang ilang mga tunog ng pag-crack. Natigilan si Yu Tianji, sa harap niya, huminto ang espada at lumitaw ang silhouette ni Lin Fang. Nasa himpapawid sina Yu Tianji at Lin Fang, tahimik na nakatayo, nakatingin sa isa't isa. Pareho silang maharlika at masungit. Natalo ko, sabi ni Yu Tianji kay Lin Fang. Kung hindi pa huminto ang espada kanina, baka napatay siya nito. Natalo siya sa labanan. Ang malakas at misteryosong si Yu Tianji, ang batang pinuno ng pangunahing grupo ng Tianji, ay natalo laban kay Lin Fang. Napabuntong hininga si Yu Tianji, pakiramdam niya na nanaginip siya. Ang mga tao ay ganoon din ang pagtataka, lalo na ang mga taga-Tianji. Si Yu Tianji, ang misteryosong Yu Tianji, ay natalo laban kay Lin Fang. Kamangha-mangha iyon. Natalo si Yu Tianji laban sa isang binata na hindi pa nila narinig. Gayunpaman, hindi masisisi si Yu Tianji para doon. Maaari niyang hiramin ang kapangyarihan ng mga bituin, gumamit ng hindi kapanipaniwalang mga ilaw ng bituin, gumamit ng manyab na bundok bilang sandata at durugan ang iba. Higit pa sa lahat ng iyon, maaari niyang hiramin ang kapangyarihan ng mga bituin para gayahin ang kakayahan ng kanyang mga kalaban. Lahat ng mga kasanayang iyon ay napakalakas, ngunit sa huli, si Yu Tianji ay natalo. Ang isang espada ay sapat na upang pigilan ang maraming kasanayang ginamit ng sabay-sabay. Naabot ni Lin Fang ang napakataas na antas na maaari niyang tingnan ang mundo, ang kanyang espada ay walang hanggan at maningning. Lin Fang, natalo ako at tutuperin ko ang pangako ko. Mula ngayon, ikaw ay isang pinuno ng Tianji. Dahan-daang sabi ni Yu Tianji habang bumuntong hininga. Nagulat ang mga taga-Tianji, si Lin Fang ay isang bagong batang pinuno ng Tianji. Nasa kamay ba ni Lin Fang ang kinabukasan ng Tianji? Tumingin si Lin Fang kay Yu Tianji. Lahat ba ng cultivator sa Mysterious World ay kasing lakas ni Yu Tianji? Mula ngayon, pakikinggan ng mga taga-Tianji ang iyong mga utos. Sabi ni Yu Tianji. Si Yu Tianji ay isang mabigat na kalaban, kung wala ang kanyang level 6 sword intent, ang kanyang sword formula at ang 81 patterns, hindi niya magagawang talunin si Yu Tianji o hindi bababasa, ito ay magiging napakahirap. Kalimutan mo na, hindi ko sila mapangunahan. Itigil mo na lang ang pag-provoke sa akin at sapat na iyon. Sabi ni Lin Fang sa malamig at hiwalay na paraan. Ako, si Yu Tianji, palaging tumutupad sa aking mga pangako. Ang mga taga-Tianji ay hindi tulad ng iniisip mo, personal kong papatayin ang sino mang hindi makikinig sa iyo. Sabi ni Yu Tianji. Naningkit ang mga mata ni Lin Fang. Okay, fine. Gawin natin ang iyong paraan. Pangungunahan ko sila. Ngayon, patayin ang sino mang nagtatangkang magnakaw ng mga bagay. Malamig na sabi ni Lin Fang, nakatingin sa mga tao sa lupa.
Mukhang nagulat ang mga taga Tianqi, si Linfang ba ang kanilang bagong pinuno? Kahit na mayroon silang impresyon na ang lahat ay panaginip lamang, ang mga tao ay kailangang makinig. Tinalo ni Linfang si Yu Tianji. Sa Tianqi, siya na ngayon ang pinakamalakas na cultivator, siya ay isang pinuno. Ang kinabukasan ni Tianqi ay nasa mga kamay ni Linfang. Sa napakahusay na pinuno, si Tianqi ay tataas ng husto. Kung malakas ang mga kabataan ng imperyo, babangon ang imperyo. Sa impluwensya at kapangyarihan ni Linfang, kahit na ang mga hindi ganoon kalakas sa Tianqi ay makikinabang sa kanyang pambihirang kakayahan. Igagalang siya ng lahat. Naunawaan ng lahat iyon. Naunawaan din iyon ni Yu Tianji ngunit kinailangan niyang talikuran ang kanyang nangungunang posisyon upang tanggapin ito. Sa isang iglap, ang kapaligiran ay napuno ng yelong chi. Parang magyelo ang lahat. Nagsimulang lumipad ang mga snowflake saan man sa hangin. Sa maniyabing mundong iyon, nabahiran ng dugo ang dalisay at walang katapusang kaputian. Si Jun Moshi at ang mga mata ng iba ay puno ng pagpatay. Nakakabaliw ang mga gustong magnakaw ng mga gamit. Kailangan nilang maging walang awa at patayin sila, kailangan ng isa na pumatay ng iba upang hindi mapatay. Kung may gustong pumatay kay Jun Moshi at sa iba pa, hindi sila magpapakita ng awa. Si Yu Tianji ay tumalon pasulong at tumapak sa yelo. May lumitaw na espada at may pinugutan ng ulo. Agad na nagyelo ang dugo sa yelo. Nagulat pa rin si Linfang kay Yu Tianji, malakas talaga siya. Magagamit pa rin ni Yu Tianji ang kapangyarihan ng mga bituin para gamitin ang mga kakayahan ni Linfang. Sa sandaling iyon, walang mga hindi kapani-paniwalang ilaw ng bituin ngunit magagamit pa rin ni Yu Tianji ang espadang iyon para pumatay ng iba. Kahit na ang mga pag-atake ng espada ni Yu Tianji ay hindi kasing lakas ng dati, nakakatakot pa rin ang ganoong uri ng kasanayan. Tumalon din si Linfang at nagsimulang pumatay ng mga kaaway. Ang bawat pag-atake niya ay maaaring kumitil ng buhay ng isang tao. Patuloy na pinapatay ni Linfang ang mga kaaway ng sunod-sunod. Maraming silhouette ang kumikislap, nagsisimula na silang makatakas. Ang mga tao ni Tianqi ay nakikipaglaban, sina Linfang at Yu Tianji ay sumali rin sa labanan, ang dugo ay tumalsik sa lahat ng dako. Para sa mga gustong magnakaw ng mga bagay, ito ay isang bangungot. Nagpatuloy ang masaker, nabahiran na ng dugo ang malawak na teritoryong sakop ng isang layer ng yelo. Nagmukha itong brutal. Sinalakay ng katahimikan ang kapaligiran, mga tambak na bangkay ay nagkalat kung saan-saan, mga matigas na bangkay. Nasugatan din sina Jun Moshi at Yun Fei Yang, ngunit may immortal na espiritu si Jun Moshi kaya gumaling ang kanyang mga sugat sa isang kisap mata. Ang espada ni Linfang na gawa sa purong chi ay unti-unting naglaho. Nakatitig siya sa karamihan, mukhang warlord. Hindi na siya nilinggan ng mga Tianqi na iyon. Hindi pa rin nila matanggap ang katotohanan na si Linfang ang naging pinuno nila. Pinapatawad ko na ang lahat sa nangyari noon, hayaan ang nakaraan na maging nakaraan. Gayunpaman, sa hinaharap, hindi ko kukonsintihin ang anumang panloob na karamdaman. Kung makita ko muli ang mga taga Tianqi na nag-aaway, hindi ako magdadalawang isip na patayin sila. Malamig na sabi ni Linfang, na nagpakabas sa karamihan. May ay dadagdag pa ako. Kahit na maaari tayong magtulungan upang manatiling makapangyarihan, may isang problema. Kung lagi tayong magkakasama, makakahanap kaya tayo ng kayamanan. At kung gagawin natin, paano natin ito ibabahagi? Sabi ni Linfang. Kung sila ay magkakasama at makakahanap ng mga kayamanan, iilan lamang sa kanila ang makakapag-ingat sa kanila at iyon ay magiging hindi patas para sa iba. Kung nais mong makahanap ng mga kayamanan, manatiling mag-isa at umasa sa iyong sariling lakas. Kung makakita ka ng mga kayamanan, maaari mong itago ang mga ito para sa iyong sarili. Tsaka kung maghihiwalay tayo, mas marami tayong pagkakataon. Kung sa tingin mo ay hindi ka sapat, maaari kang manatili sa ilang iba pang mga tao. Hindi akalain ng karamihan na paghihiwalayin niya sila. Nagsama-sama sila at nanatiling magkasama hanggang ngayon, ang kanilang pagkakaisa ay naging makapangyarihan sa kanila, ngunit gusto ni Linfang na maghiwalay sila. Gayunpaman, kailangang aminin ng lahat na may katuturan si Linfang. Ang mga mata ni Yu Tianji ay kumikislap, sinulyapan niya ang karamihan at sinabi. Nagkamali ako, kung hindi mo dadaan ang buhay na may mga karanasang nagbabanta, kahit na tayo ay nagbabahagi ng mga kayamanan, hindi na tayo magiging mas malakas. Ang pinakamahalagang bagay para sa isang cultivator ay umasa sa kanilang sarili. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 772, ang Demonic Emperor. Ang mga mula sa Tianqi ay dahan-daang naghiwa-hiwalay upang magpatuloy ng mag-isa, ngunit narito ang ilan na nananatili sa maliliit na grupo. Ang teritoryong iyon ay tila walang hangganan at tiyak na maraming mahahalagang bagay doon. Nakuha ni Jun Moshi ang gintong robe at nakuha ni Yun Fei Yang ang sinaunang kampana. Matapos makuha ang hindi kapani-paniwalang mga kayamanan, walang imposible. Bukod pa rito, natuklasan ni Jun Moshi at Yun Fei Yang ang isang sementeryo sa kuweba, na maaaring may ilang hindi kapani-paniwalang mga magsasaka ng zone na nakalibing doon. Sina Jun Moshi at Yun Fei Yang ay winasak ang bundok na naglalaman ng sementeryo sa lupa, at natuklasan ang lahat ng mga bangkay. Linfang. Sabi ni Jun Moshi, tila may gusto siyang sabihin. Anong mali? Sabi ni Linfang, nakatingin kina Jun Moshi at Yun Fei Yang.
Katatapos lang naming maghanap sa palasyo sa ilalim ng lupa at nakakita ng pangatlong bagay. Tuwang-tuwa si Jun Moshi. Tatlong kayamanan. Si Lin Fang ay nasa sabik din. Bukod sa gintong balabal at sinaunang kampana, ano pa ang nahanap nila? Oo. Sabi ni Jun Moshi habang nakipagkamay. Biglang may lumitaw, isang pares ng gintong guwantes. Ang mga guwantes na iyon ay maningning at nakasisilaw gaya ng kanyang damit. Ang mga guwantes at robe ay malamang na bahagi ng isang hindi kapani-paniwalang makapangyarihang hanay. Sa unang tingin, makikita na iyon ay kahit man lang sa antas ng mga armas ng tiyan. Ibinigay ni Jun Moshi ang gintong guwantes kay Lin Fang, na kinuha ang mga ito at naglabas ng purong chi sa mga ito. Sa isang iglap, ang gintong liwanag ay naging mas maliwanag at nakasisilaw. Isang all-conquering chi ang pinakawalan. Nararamdaman ko na ang espada ng dugo ay malayo sa parehong antas ng mga guwantes na iyon. Isip ni Lin Fang. Inilabas niya ang dugong espada at isang sinag ng liwanag ang bumungad sa kalangitan at bumagsak sa guwantes. Isang magaan na tunog ng metal ang kumalat sa hangin, ang mga gintong guwantes ay nagsimulang magningning sa kakaibang paraan. Sinuri ni Lin Fang ang mga guwantes at tulad ng inaasahan, walang kahit isang gasgas. Ibinalik ni Lin Fang ang gintong guwantes kay Jun Moshi, na umiling habang nakangiti. Lin Fang, nakuha ko na ang gintong robe, napakalakas nito. Ang pagkuha din ng mga guwantes ay magiging isang matako na tao. Dapat kunin mo sila, hindi ko sila kailangan. Sabi ni Lin Fang, umiling din ang kanyang ulo. Siya ay isang cultivator ng espada, ang kanyang mga pag-atake ay napakalakas. Ang mga guwantes na iyon ay hindi maaaring maging kasing lakas sa kanyang mga kamay gaya ng sa kay Jun Moshi. Maaari mong ibigay ang mga ito sa iba. Sabi ni Jun Moshi, nakangiti at sumulyap kay Tang Yuyu. Talagang altruist si Jun Moshi, kahit na personal niyang maibigay ang guwantes kay Tang Yuyu, alam niyang may relasyon ang dalawa. Gusto niyang ibigay muna ang mga ito kay Lin Fang na siyang magbibigay ng mga ito kay Tang Yuyu. Ikaw, kunin mo yang gloves. Sabi ni Lin Fang habang binibigay ang gloves kay Jun Moshi. Hindi masama ang ideya ni Jun Moshi. Tang Yu, nagulat ka. Tumingin muna siya kay Lin Fang pagkatapos ay kay Jun Moshi at ngumiti sa napaka-wrinkle na paraan. Wala siyang sinabing magalang at agad na kinuha ang guwantes. Nakaramdam siya ng kasiyahan na makasama ang mga taong tulad ni Lin Fang, Jun Moshi at ng iba pa, natural na malaya siya sa paligid nila. Si Lin Fang at ang iba pa ay mas nagmamalasakit sa kanya kaysa sa mahalagang bagay, natural lang ang pagbibigay sa kanya ng guwantes. Lin Fang, may natuklasan kaming sikreto sa palasyo sa ilalim ng lupa. Nakangiti si Yun Fei Yang kay Lin Fang. Anong sikreto? Ang mundo kung saan tayo dinala ay talagang bahagi ng mundo ng Great Emperor at naglalaman din ito ng kanyang libingan. Sabi ni Yun Fei Yang. Ang mga alamat ay totoo, ang mundo ay ang libingan ng dakilang emperor. Mula sa pagpasok namin, palagi kaming nakakakita ng mga bangkay kung saan-saan. Ang mga namatay kaagad ay hindi nakatakas. Isang malaking digmaan ang naganap sa pagitan ng dalawang emperador. Idinagdag ni Yun Fei Yang. Nabihag si Lin Fang, isang digmaan sa pagitan ng dalawang emperador. Nakakakilabot. Ang mundong iyon ay pag-aari ng isang dakilang emperador na walang katulad na malakas. Ang kanyang mga alipin ay nasa Tianqi layer at maraming Zun cultivator ang sumusunod sa kanya. Sa mga magsasaka ng Zun, mayroong 4 na pinakamalakas at naninirahan sa 4 na magkakaibang lugar. Ang mga teritoryong nakapalibot sa mga palasyo ay nasa ilalim ng kanilang kontrol. Pumasok kami ni Jun Moshi sa isa sa 4 na palasyong iyon, ang mga kayamanang ito ay tiyak na pag-aari ng isa sa 4 na magsasaka ng Zun. 4 na pinakamalakas na cultivator ng Zun. Mukhang nabighani si Lin Fang. Hindi katakataka na ang mga mahahalagang bagay na iyon ay napakalakas. Ipinaliwanag nito ang lahat, ang mga kayamanang iyon ay pagmamayari ng isang napakalakas na cultivator ng Zun. Ang mga huling salita ng mga ninuno ay nakaukit sa palasyo. Ang emperador na kinabibilangan ng mundong iyon ay nakasakit sa isang demonyong emperador. Hinabol ng huli ang una para patayin siya. Ang emperador ay walang pagpipilian, walang paraan upang makatakas, kaya pumasok siya sa isang teritoryong walang mga pintuan upang tumakas at inihanda pa ang kanyang kabaong. Alam niyang mamamatay ang lahat. Alam din ng mga cultivator ng Zun kaya inukit nila ang kanilang mga huling salita sa bato bago mamatay. Paliwanag ni Yun Fei Yang. Nakakakilabot. Ang dakilang emperador ay isang halimaw na cultivator, siya ay mabibilang bilang isa sa pinakamalakas na cultivator sa mundo. Ngunit ang nakakagulat, hindi siya katugma sa isa pang pinakamataas na pag-iral. Nagpasya siyang mamatay sa isang maluwalhating lugar upang magpahinga sa kapayapaan at protektahan ang kanyang karangalan. Ang demonyong emperador na iyon ay tiyak na napakalakas. Bulong ni Lin Fang. Isang hindi kapani-paniwalang pangyayari. Halos maisip ni Lin Fang ang eksena, hinahabol ng demonyong emperador ang mga cultivator sa mundong iyon. Nagtataka ako kung gaano kalakas ang demonic cultivator. Na nagawang habulin ng dakilang emperador at pilitin siyang ihanda ang sarili niyang libingan. Sabi ni Yun Fei Yang habang nakangiti ng pilit at napapailing. Nagulat din sina Jun Moshi at Yun Fei Yang. Okay, nasaan ang kabaong ng cultivator ng Zun? Tanong ni Lin Fang. Umiling si Yun Fei Yang. Bago mamatay, gumamit ang mga Zun cultivator ng magic skill para gawin ang kanilang mga kabaong, walang nakakaalam kung nasaan sila.
hindi magiging madali ang paghahanap sa kanila, kung hindi, makikita na sila ng mga nauna sa atin. Ngunit, sabi ni Yunfei Yang bago nagpatuloy. Ayon sa mga huling salita ng cultivator ng Zun, isa siya sa 4 na pinakamalakas na cultivator ng Zun, ang 3 iba pang mga palasyo sa ilalim ng lupa ng mga cultivator ng Zun ay nasa mundong iyon, na matatagpuan sa 3 iba pang mga kardinal na punto. Ang 4 na palasyong iyon ang pinakamagandang lugar sa mundong ito para maghanap ng mga kayamanan. Ang ibig mong sabihin ay, ang mga mata ni Linfang ay kumikinang na may matatalas na ilaw. 4 na cultivator ng Zun sa 4 na magkakaibang lokasyon, ang palasyong ito ay isa sa kanila. Nakakita sila ng 3 hindi kapani-paniwalang kayamanan dito, kung mahahanap natin ang 3 pa ay makakahanap tayo ng iba pang magagandang bagay at matuto patungkol sa mga cultivator ng Zun na iyon. Sabi ni Jun Moshi, si Linfang ay mukhang nabighani. Sa katunayan, kung mahahanap nila ang 3 iba pang mga palasyo, kahit na hindi nila mahanap ang libingan ng dakilang emperador, ang kanilang paglalakbay ay magiging isang napakalaking tagumpay. Siyempre, kung mahahanap nila ang libingan ng emperador, mas mabuti iyon. Labis na curious si Linfang na malaman pa ang tungkol sa kanilang kwento, ang kabaong ng emperador at ang demonyong emperador. Hindi alam ni Linfang at ng iba pa, sa mismong sandaling iyon, ang pangalawang palasyo sa ilalim ng lupa ay natagpuan na ng iba. Isang malaking labanan ang naganap at marami na ang namatay. Ang nakakita sa libingan ng Zun Cultivator ay nakipag-away kay Linfang noon. Bukod dito, nakakuha din sila ng isang mahalagang bagay. Maaari silang pumatay ng mga tao nang hindi damanak ang dugo. Gusto ito ng mga nakakita ng item, ngunit walang nakaagaw nito sa kanila. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 773, ang Evil Gort. Isang madilim at nakamamatay na chi ang lumulutang sa hangin sa paligid ng mga guho. Maraming tao ang nakapalibot sa mga guho at nakatingin sa taong nasa itaas nila. Ang kanyang mukha ay kahawig ng jade, para siyang isang pambihirang mandirigma. Gayunpaman, kasama ng mga makantab na mata na iyon, makikita ng isa ang isang madilim at malamig na ngiti sa kanyang mukha. Bumalik ang tingin niya sa karamihan, ginamit ang madilim at nakakatakot na chi na iyon. Ang pinakakinakatakutan ng lahat ay ang bagay na hawak niya sa kanyang mga kamay, ito ay lang. Ang isang madilim na chi na naglalaman ng nakamamatay na enerhiya ay nagninangas sa itaas ng lang. Kaya marami na ang namatay dahil sa lang. Duan Huya, maswerte kaming nakasama ka namin sa East Sea Dragon Palace, nakahanap ka ba ng higit sa isang kayamanan? Bukod sa lang, tiyak na nakahanap ka ng iba pang mga kayamanan na maaari mong ibahagi sa amin. Matutulungan ka naming labanan ang iba pa sa kanila. Nasa misteryosong mundo tayo kung saan sa sarili mo lang ang tiwala mo, ang nahanap ko ay akin. Kung gusto mo ang mga gamit ko, halika at kunin mo. Kung malakas ka, wala akong pakialam na ibigay sa iyo ang mga ito. Sabi ni Duan Wuya habang nakangiti sa walang pakialam na paraan, ngunit ang kanyang boses ay tila napakalamig na nagpahalata na wala siyang magandang intensyon. Si Duan Wuya ay napakalakas at nakakuha, bukod pa doon, ng isang nakakatakot na lang. Halos wala nang lumalapit sa kanya. So, gusto mo ba ang mga gamit ko o hindi? Kung hindi, aalis ako. Sabi ni Duan Wuya, nakangiti pa rin. Kaya ba nilang hayaang umalis si Duan Wuya ng ganon-ganon lang at walang magawa? Mamatay. May nagsabi sa sandaling iyon. Bigla silang sumulpat sa likod ni Duan Wuya para hampasin siya sa likod. Sinulyapan ni Duan Wuya ang taong nasa likuran niya ng walang pakialam. Isang madilim na chi ang pumaligid sa kanyang katawan at binalot siya. Isang madilim na ulap ang lumitaw at lumutang sa hangin. Sinuntok ng umaatake ang ulap, at napakabilis, pinalibutan ng ulap ang kanyang katawan habang ang isang nakakakilabot na hiyawan ay umalangaw sa hangin. Dinurog at nilamon ang katawan ng taong iyon, walang ni isang patak ng dugong damanak. Gaano ka brutal? Naisip ng karamihan. Si Duan Wuya ay sobrang brutal, anong paraan para pumatay ng tao? Kung gusto mong mamatay, tutulungan kita. Sabi ni Duan Wuya sa iba pang mga tao. Inilagay niya ang kanyang mga daliri sa lang at lumitaw ang isang nakakatakot na kulay abong ulap at lumutang patungo sa ilang tao. Nang mahawakan sila nito, namatay sila. Gaano nakakatakot? Naisip muli ng karamihan. May gusto pa bang subukan? Si Duan Wuya ay napagod dito. Ang mga nanatili ay tahimik at nanigas sa takot. Kaya kung walang ibang gusto ang kayamanan, aalis na ako. Sabi ni Duan Wuya, nakangiti sa pagkakataong ito. Nawala siya sa isang iglap. Nakahanap ako ng palasyo sa ilalim ng lupa ng isang Zun Cultivator at nakakuha ako ng mga napakahalagang bagay kung saan ang patay na chi ay pinakamakapal. Ang 3 iba pang mga palasyo sa ilalim ng lupa ay dapat ding napapalibutan ng madilim na chi na ito. Naisip ni Duan Wuya, pagdating sa pagdama ng madilim na chi at patay na si Chi, ang kanyang mga pandama ay napakalaki, kung hindi niya matutuklasan ang lugar kung saan inilibing ang isa sa nabubulok na katawan ng Zun Cultivator. Nanginginig siya sa kasiyahan sa kanyang natamo, naiisip ang kanyang sarili na natuklasan ang 3 pa. Pagkaalis ni Duan Wuya, dumating si Yu Tianji. Sinulyapan niya ang isang tao at nagtanong, ano ang nangyari dito? Sumulyap ang taong iyon kay Yu Tianji at ngumiti. May nakakita ng napakalakas na kayamanan at pagkatapos ay umalis.
Kung gusto mong nakawin ang mga ito, maaari kang pumunta at habulin siya. Si Yu Tianji ay nanatiling tahimik at ngumiti. Alam niyang walang magandang intensyon ang kanyang kausap pero wala siyang pakialam, nakatutok siya sa mga guho na iyon. Gumawa siya ng isang hakbang pasulong at nag-condense ng ilang purong chi. Halos parang ang kanyang katawan ay gawa sa purong chi habang siya ay gumagalaw patungo sa mga guho. Napapaligiran ng mga bituin, tumago si Yu Tianji sa mga guho. Nagulat ang mga tao kay Yu Tianji, nakakagulat na pumasok siya sa mga guho. Nagpa siya ang mga tao na sundan si Yu Tianji sa mga guho. Nag-iisip sila kung ano ang makikita nila sa mga guho sa ilalim ng lupa. Pagkaraan ng ilang sandali, nakita na lamang nila si Yu Tianji na lumipad mula sa lupa na parang rocket. Hindi na nagpakita ang iba pang sumunod sa kanya pababa. Si Yu Tianji ay bumangon sa hangin, ang kanyang mga mata ay kumikislap, ang chi sa mga kuweba ay napakalakas. Kung hindi niya nagamit ang kapangyarihan ng mga bituin, nauwi rin siya tulad ng iba, napalunok at hindi na nasalayan ng liwanag ng araw. Tila ang nakakuha ng mga kayamanan mula sa palasyong iyon sa ilalim ng lupa ay isang pambihirang cultivator, nakaligtas din sila. Tumingin muli si Yu Tianji at bamantong hininga. Ang mga sumunod sa kanya sa mga kuweba ay malamang napatay na. Itinaas ni Yu Tianji ang kanyang mga kamay at nagsimulang kumislap ang mga starlight. Lumitaw ang 7 nakasisilaw na bituin at nagsimulang nagniningning ng maliwanag sa dalawang direksyon, pababa at patungo sa direksyon kung saan natagpuan ni Jun Moshi at ng iba pa ang kanilang mga kayamanan. Ang 5 iba pang bituin ay mabagal na umiikot, ang kanilang mga ilaw ay tila nakaharang sa iba. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsimulang lumiwanag ang 5 bituin sa 5 iba pang direksyon, kaya napabuntong hininga si Yu Tianji. Kung mahahanap ko ang ikatlong palasyo, madali ko ring mahahanap ang pang-apat. Bulong ni Yu Tianji habang tumatalon pasulong at nawawala. Sinusundan niya ang direksyon na ipinahiwatig ng isa sa mga ilaw ng bituin, may pagkakataon na ito ang magiging ikatlong palasyo. Pagkaalis ni Yu Tianji, marami pang tao ang dumating, kabilang si Lin Feng at ang kanyang mga kaibigan. Anong makapal na madilim na chi? Bulong ni Lin Feng. Ang madilim na chi ay medyo siksik. Isang labanan ang naganap at tila marami ang namatay. Nararamdaman ko ang parehong chi, marahil ito ang ikatlong palasyo. Sabi ni Yun Feiyang. Tinitingnan niya ang mga guho at sinabi. Napakaraming tao ang napunta sa mahiwagang mundong ito sa nakalipas na 200 taon, hindi ba nila mahanap ang mga guho na ito sa harap natin? Sa dilim, maraming bagay. Maaaring nais ng dakilang emperador na mabuhay muli pagkatapos ng libu-libong taon o marahil sa pagkakataong ito, ang ating kapalaran ay tanggapin ang kanyang mga tagubilin. Bulong ni Jun Moshi. Pagkatapos ng malalaking sakuna, ang ilang mga imperyo ay naging balewala sa daan-daang taon. Sa mundo ng paglilinang, maraming bagay ang mahiwaga at hindi maipaliwanag. Minsan ang mga imperyo ay kulang sa mga henyo, kung minsan sila ay puno ng mga tunay na kamanghamanghang, lahat ng mapanakop na mga henyo. Ang kapalaran ay tinutukoy ng napakaraming mga kadahilanan. Sa katunayan, ang dakilang emperador ay mabubuhay muli. Sabi ni Huang Fulong habang nakangisi ng nakakaloko. Parang nag-aatubili si Lin Feng. Sana totoo. Tara na at tingnan natin ang 2 pang lugar. Bumangon silang 4 sa langit. Nakakita na sila ng 2 sa 4 na palasyo sa ilalim ng lupa. Kaya't ang 2 natitirang palasyo ay kailangang nasa magkatapat na lokasyon. Mabilis na kumalat ang mga kwento ng mga magsasaka ng Zun at halos lahat ng mga dumating sa mahiwagang mundo ay alam ang tungkol sa kanila. Kahit na ang ilan ay hindi alam ang tungkol sa mga kwentong iyon, nakahanap pa rin sila ng iba pang mga palasyo na may mga kristal na nakatulong sa kanilang paglilinang at nagpapalalim ng kanilang kaalaman tungkol sa layunin. Ang ilan sa kanila ay nakahanap ng mga kristal na nagturo sa kanila ng mga bagay tungkol sa mga hindi kapani-paniwalang enerhiya, ngunit itinago ng iba ang kanilang mga natuklasan mula sa iba. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 774, Boundless Blood Pool. Isang alon ng mga tao ang lumipad sa silangan. Sa sandaling iyon, si Yu Tianji ay nasa gitna ng isang gintong disyerto. May mga bilog at kumikislap na bituin sa kanyang mga kamay na gumagabay sa kanya. Si Yu Tianji ay may isang misteryosong kapangyarihan, ang kanyang panloob na lakas ay maaaring gumana kasabay ng mga bituin, na nagbibigay daan sa kanya upang magsanay ng ilang mga bihirang kasanayan. Kabilang sa kung saan maaari niyang gayahin ang mga kasanayan at kakayahan ng ibang tao, kaya naman natagpuan siya ng iba na napaka-enigmatic at omniscient. Gayunpaman, siya lamang ang nakakaunawa na ang tunay na bituin na si Chi lamang ang makapagbibigay daan sa kanya na maging omniscient. Sa dilim ay kailangan pa niyang umasa sa mga bituin na gagabay sa kanya. Malayong-malayo niyang magawa iyon ng mag-isa. Sa malawak at walang hangganang disyerto na iyon, ang lupa ay nasunog ng sikat ng araw. Isang mainit na enerhiya ang tila nagpala sa lupaing ito. Walang mga guho at walang bangkay. Tila walang anumang bagay na kawili-wili doon. Gayunpaman, dumating si Yu Tianji at sineseryoso ang posibilidad. Ginagamit niya ang kapangyarihan ng mga bituin upang maramdaman ang kanyang paligid. Dapat mayroong isang bagay sa lugar na iyon. Sa sandaling iyon, lumitaw ang isang kulay abong silweta. Ang taong iyon ay mukhang payat at napapaligiran ng malamig na chi. Siya ba?
Naisip ni Yu Tianji, ang nakahanap ng mga kayamanan sa mga guho sa kanyang harapan. Tila naramdaman din ng taong iyon na may ibang tao sa disyerto na iyon. Ibinaling niya ang kanyang ulo, ang kanyang ngiti ay naglalaman lamang ng masamang intensyon. Ang ngiting iyon ay nagpang-inag kay Yu Tianji, mukhang mainit ngunit tumatagos hanggang sa buto. Napakadelikado niya, kailangan kong mag-ingat. Isip ni Yu Tianji. Nag-conjure siya ng ilang star energy na damaloy sa paligid niya. Tila ang mga ilaw ng bituin na iyon ay maaaring magpatingin sa kanya sa taong iyon na ngumiti at nagsabing, "Nagpunta ka rin dito para humanap ng kayamanan." Tama iyan. Sabi ni Yu Tianji habang tumatango at nagmo-move on. Not bad, naramdaman mo rin. Sa tingin ko mayroong ilang hindi kapani-paniwalang mga kayamanan sa ilalim ng lupa, dapat mong subukan at ipakita ang mga ito. Sabi niya habang umuusad din. Malamig na ngumiti si Yu Tianji, ang taong iyon ay humihiling sa kanya na hanapin ang mga kayamanan, ngunit kung talagang may nahanap siya ay papatayin siya at pagnanakawan. Dapat mong subukan din. Sinubukan ni Yu Tianji na magmukhang hiwalay. Patuloy niyang pinaikot sa kanya ang star energy. Kumpiyansa siya na kapag nakahanap siya ng kayamanan, hindi ito maaagaw ng ibang lalaki sa kanya. Dalawang tanga. Nakapagtataka na iniisip ninyong dalawa na makikita ninyo ang mga kayamanan na nakabaon sa disyerto. Nanunuyang sabi ng iba habang lumilipad sa itaas nila. Hindi sila pinansin ni Yu Tuanji ngunit itinaas ni Duan Wuya ang kanyang ulo at tiningnan sila ng kanyang matamis na ngiti, na pinalamig sila. Ang disyerto ay tuyo, tiwangwang at walang mga ulap sa kalangitan. Maraming tao ang lumagpas sa kanila dahil sa lumbay. Ang karamihan ay hindi naniniwala na maaaring may anumang bagay na kawili-wili sa disyerto. Naniniwala sila na ang mga palasyo ay matatagpuan lamang kung saan naninirahan ng isang makapal na chi at maraming bangkay. Nakatuon sila sa paghahanap ng mga nakikita at malalaking palasyo. Si Lin Fang at ang iba pang apat ay nagpatuloy sa silangan. Sa sandaling iyon, nakarating din sila sa gitna ng isang disyerto. Gaano kainit? Napunta ba tayo sa maling direksyon? Nakakagulat na napunta tayo sa isang disyerto. Bulong ni Yun Feiyang. Ang temperatura sa disyerto ay mas mataas kaysa sa iba pang mga lugar na kanilang hinanap. Gusto ko kapag ang mga bagay ay lampas sa aming inaasahan. Sabi ni Lin Fang sa walang pakialam na paraan. Bakit parang nasasabik ako? Tanong ni Huang Fulong. Nakatingin sila kay Huang Fulong sa kakaibang paraan, nasasabik. Nasa disyerto siya at nakakapagtaka, nasasabik siya. Bakit ganyan ang pakiramdam mo? May nararamdaman ka ba o nararamdaman? Si Lin Fang ay sineseryoso si Huang Fulong. Bumaba na tayo. Sabi ni Huang Fulong na ang mga mata ay lalong nagninangning. Ang iba ay tumingin kay Huang Fulong na nasa lupa, nagkatinginan silang may pagtataka, may naramdaman ba talaga siya? At pagkatapos, sabi ni Lin Fang, mas lalo ko itong nararamdaman, sobrang intense. Kumukulo ang dugo ko, sabi ni Huang Fulong na ang mga mata ay kumikislap sa kakaibang paraan. Kakaiba ang reaksyon niya sa gitna ng disyerto na parabang tinawag siya ni Mother Earth. Ang kanyang puso ay tumitibok at isang matinding dugong chi ang lumalabas sa kanyang katawan. Nagkatitagan tuloy ang dalawa. Hindi nila akalain na may mararamdaman si Huang Fulong. Nasa disyerto ba talaga ang palasyo ng Zun Cultivator sa ilalim ng lupa? Lumipat ang kanilang mga silhouette habang sinusundan nila si Huang Fulong. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay tumigil si Huang Fulong. Sa pagkakataong iyon, parang sisabog na ang dugo niya. Pulang-pula ang kanyang mukha habang dumadaloy ang matinding lakas ng dugo sa kanyang mga ugat. Ang pakiramdam ay napakalaki, dapat na narito. Sabi ni Huang Fulong habang biglang tumalon sa ere. Nagkananbol siya sa lupa na parang rocket. Isang malakas na pagsabog ang tumunog habang ang buhangin ay tumalsik sa hangin. Si Huang Fulong ay mukhang isang baliw, ang kanyang buong katawan ay ganap na nakabaon sa lupa. Urge. Isang malakas na dagandong ang kumalat sa hangin, boses iyon ni Huang Fulong. Nagsimulang manginig ang lupa. Si Lin Fang at ang iba ay nakakarinig lamang ng mga basag at dagandong, tila may nabasag. Boom. Ang buhangin ng disyerto ay nagsimulang gamulong sa mga alon patungo sa kalangitan. Napuno ng buhangin ang buong kapaligiran. Pagkatapos noon ay lumitaw ang isang napakalaking bunganga kung saan dumaong si Huang Fulong. Ang ilang liwanag na ibinubuga ng dugong chi ay tumama sa kalangitan. Blood chi, isang napakalakas. Dumating si Lin Fang at ang iba pamalapit sa bunganga at tumingin sa loob. Nagkaroon ng isang pool ng dugo kung saan ang isang napakalaking lakas ay tumataas. Nahanap niya talaga. Si Lin Fang ay namangha. Tama si Huang Fulong. Talagang natagpuan niya ito. Ang enerhiya ng dugo na iyon ay napakalakas. Ang mga cultivator ng Zun ay maaaring paikliin ang dugo chi at gawin itong isang napakalakas na lakas, na may kakayahang magpasa mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon. Ang mga magsasaka ng Zun sa ilalim ng dakilang emperador ay napakalakas, lalo na ang apat na iyon. Maaari nilang gamitin ang kanilang enerhiya ng dugo at gawin itong isang pool ng dugo. Gayunpaman, bihirang gawin iyon ng mga magsasaka ng Zun. Ano ang silbi ng paggawa niyan pagkatapos mamatay? Sa anumang kadahilanan, ginawa ito ng cultivator ng Zun. Sobrang init ng dugo at parang kumukulo. Naunawaan ni Lin Fang at ng iba pa kung bakit napakainit sa disyerto. Ang enerhiya ng dugo na iyon ay may malakas na impluensya sa ecosystem. Nagkatinginan silang apat at parang pareho ang iniisip.
Nang walang sinasabing anuman, ang kanilang mga silweta ay pumutok nang agad silang lumitaw sa itaas ng pool ng dugo, na pinoprotektahan ito. Dahil ang dugo ni Huang Fulong ay tugma sa dugo, kaya niyang kontrolin ito. Sa isang hindi kapani-paniwalang enerhiya na lumalabas mula dito, ang iba ay tiyak na darating. Hindi nagtagal ay may dumating, si Yu Tianji iyon. Hindi nila inaasahan na siya ang unang sumama. Nagulat din si Yu Tianji, na naginip ba siya. Si Lin Fang at ang kanyang mga kaibigan ang muling nakatuklas ng kayamanan. Ano ang nangyayari? Tanong ni Yu Tianji, nakatingin sa pool ng dugo. Nahanap ito ni Huang Fulong, sinisiyasat niya ang enerhiya ng dugo. Sabi ni Lin Fang, Yu Tianji, protektahan si Huang Fulong. Kumikislap ang mga mata ni Yu Tianji. Agad siyang tumango at sinabi. Sige. Si Yu Tianji ay tumalon pasulong at sumama kay Lin Fang at sa iba pa. Tinitigan niya si Huang Fulong, umiskor ulit si Tian Zuan, hanggat ba sila? Sana ay manalo si Tianji sa pagkakataong ito. Sabi ni Yu Tianji habang nakatingali sa langit, na parang sinusubukang makita ang mga bituin. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 775, sino ang nang-ahas umatake? Isang sandstorm ang biglang lumitaw sa disyerto na naglalaman ng ilang dugong chi. Kahit na ang mga nasa malayo ay nakikita ito at naiintriga. Napakapangit na pag-atake, mahusay. Naisip ni Lin Fang na walang imak. Si Huang Fulong ay hindi masyadong matalino, natagpuan niya ang kayamanan ngunit gumawa ng isang malaking eksena ng pagbubunyag nito, na naga-alerto sa lahat sa paligid. Inangat ni Lin Fang ang kanyang ulo sa langit at nakitang maraming tao ang papunta sa kanya. Tumulutang ang isang madilim na chi, nakasuot siya ng isang magiting na bit. Laking gulat niya nang makita si Lin Fang nang dumating siya. Si Lin Fang ay natulala rin. Biglang galit na galit si Lin Fang at naglabas ng nakamamatay na chi na gamulong sa alon. Nagkataon lang, hindi ko akalain na pagkatapos mong maging demonyo ay babalik ka sa dati. Hindi katakataka na palagi kitang itinuturing na isang hindi kapani-paniwalang cultivator. Sabi ni Duan Wuya kay Lin Fang habang nakangiti ng walang pakialam. Iyon ang parehong ngiti na lagi niyang isinusuot, mainit at palakaibigan. Ang tanging nagbago mula noon ay ang kanyang malamig at madilim na chi. Nakakakataon talaga. Sabi ni Lin Fang habang naglalabas ng nakamamatay na enerhiya. Palakas ng palakas ang pagsipol ng kanyang espada na si Chi. Pinakagustong patayin ni Lin Fang si Duan Wuya. Masyadong malupit ang balak ni Duan Wuya. Lin Fang, huwag kang magalit sa akin ng ganyan. Kung wala ako, hindi ka magiging kung ano ka ngayon. Nakita kong unti-unti kang bumangon. Kahit maraming namatay, at least naging mata, nakuha ko rin ang gusto ko. Maaari tayong magpatuloy na magtulungan upang masakop ang rehiyon ng Gan. Sabi ni Duan Wuya, hindi pinapansin ang nakamamatay na enerhiya ni Lin Fang. Ang kanyang ngiti ay lubos na nagliliwanag. Isa lang ang iniisip ko pagdating sa'yo. Sabi ni Lin Fang habang dahan-daang naglalakad pasulong at pinakawalan ng sword chi na sumugod sa kalangitan. Mamatay. Ang kanyang espada na si Chi ay gumugulong sa mga alon sa kapaligiran. Lin Fang, mag-ingat ka. Katulad mo, nakakuha siya ng ilang bagay na pagmamayari ng isa sa 4 na pinakadakilang cultivator ng zone ng misteryosong mundo. Sabi ni Yu Tianji kay Lin Fang bilang bala. Hindi niya namalayan na labis na kamumuhian ni Lin Fang ang lalaking iyon. Napakalakas mo ngayon, ang makita kang may ganitong lakas ay talagang nakakagulat. Bulong ni Duan Wuya nang maramdaman niya ang espadang Chi. Isang nakakatakot na madilim na espada na si Chi ang lumitaw at ang madilim na lang ay lumitaw sa kanyang kamay. Sinuntok ni Duan Wuya ang hangin at isang nakakatakot na madilim na Chi ang lumabas mula sa lang na sumugod patungo kay Lin Fang. Kinakaagnasan nito ang espadang Chi. Nagulat si Lin Fang sa lakas nito, nakakapanghinang Chi. Nakuha ni Duan Wuya ang isa sa mga kayamanan ng mga magsasaka ng Zun. Lumitaw ang kanyang dugong espada at ang lakas nito ay bumagsak sa kalangitan. Nagsimulang lumutang si Sword Chi sa kapaligiran. Sa isang iglap, isang shield ng Sword Chi ang lumitaw sa harap ni Lin Fang at bumangga sa madilim na Chi, naririnig ang mga dagandong sa paligid. Ang espadang Chi ay naagnas muli. Papunta na ako. 2 gintong ilaw ang lumitaw sa hangin, 2 nagninangning na gininto ang pakpak ang lumitaw kay Jun Moshi. Ang kanyang buong katawan ay nabasag sa madilim na Chi, ang kanyang silhouette ay kumikislap at ibinagsak niya ang kanyang sarili sa ulo ni Duan Wuya. Mayroon ka ring mahalagang kayamanan. Mabilis na natauhan ni Duan Wuya. Maaaring sirain ng mga gintong ilaw ang madilim na Chi. Ngunit ang madilim na Chi ni Duan Wuya ay patuloy na tumungo patungo kay Lin Fang at sa iba pa. Biz. Tumunog ang sinaunang kampana. Isang napakalaking kampana ang tumunog kay Duan Wuya. Sa isang iglap, ang katawan ni Duan Wuya ay naging matigas at ang kanyang madilim na Chi ay napigilan. Mamatay. 1,000,000 espada ang umaatungal ng galit kay Duan Wuya. Tila lalamunan ng nakakatakot na sword light si Duan Wuya sa isang lawak. Ang puso ni Duan Wuya ay tumatalon. Nakakatakot ang atake ng espada ni Lin Fang. Kung wala ang kanyang lang, mamamatay siya sa isang iglap. Pumunta ka, inilagay niya ang kanyang kamay sa kanyang lang at lumitaw ang mas madilim na Chi mula sa isang butas, binalot ang espadang Chi at nilamon ito. Nakita ni Duan Wuya na umaatake pa rin si Lin Fang, kaya mas lalo niyang iniluwa ang kanyang lang na Chi. Ang espada ni Lin Fang ay sumasayaw sa hangin.
Siyam na mabibigat na kalasag na gawa sa mga espada ang lumitaw at hinaranggan ang madilim na chi. Lin Feng, magkikita tayong muli. Nakita lang ni Lin Feng si Duan Wuya na nakaupo sa kanyang napakalaking lang, lumilipad ng mabilis hanggat kaya niya. Isang gintong liwanag ang kumikislap, bumalik si Jun Moushi sa tabi ni Lin Feng. Nakatitig din siya kay Duan Wuya sa di kalayuan nang sabihin niyang, nakakatakot ang lang na iyon, parang mas makapangyarihan pa sa gininto ang damit ko. Mahirap salakayin siya at protektahan ang iyong sarili mula sa kanya. Nakahanap ka ng dalawang kayamanan sa unang palasyo, at isa lang ang nakita niya. Ang kapangyarihan nito ay hindi pa nagagawa, kaya dapat iyon ang dahilan. Sabi ni Yu Tianji na hindi alam na si Lin Feng at ang iba pa ay nakahanap na talaga ng tatlong kayamanan. Si Lin Feng at ang iba pa ay nakahinga ng maluwag. Ang mga kayamanan ng mga magsasaka ng Zun ay napakalakas, maaari nilang bigyang daan ng isang cultivator na masakop ang rehiyon ng ganang madali. Siya ay mapanlinlang gaya ng nakaraan. Isip ni Lin Feng na ang ekspresyon ng mukha ay tila malamig tulad ng dati. Tumakas si Duan Wuya matapos makitang hindi pabor sa kanya ang mga pangyayari. Siya ay mapanlinlang at mapanlinlang gaya ng dati. Dumating ang ilan pang malalakas na cultivator. Mukha silang sobrang sakam sa tuwing nakikita nila ang pool ng dugo. Kailangang mayroong ilang mahahalagang kayamanan sa loob ng pool na iyon. Nakakakilabot ang lakas na taglay ng dugong iyon. Kung makapasok ako sa loob, makakahanap ako ng ilang kamanghamanghang mga kayamanan. Marami sa kanila ang nag-isip. Kahit na ang dugo mula sa pool ay hindi tugma sa kanilang dugo, sila ay lalakas pa rin. Gusto nilang makuha ang lakas ng blood pool na iyon. Bumabalik na rin ang mga nag-aakalang walang anumang bagay sa disyerto. Tumingin si Lin Feng sa pool ng dugo. Si Huang Fulong ay nasa loob na nito, naramdaman ang dugo. Ipinaalala nito kay Lin Feng ang nakaraan, nang makuha niya ang lakas ng dugo ng Purple Snake. Gayunpaman, ang pool ng dugo sa harap ng kanyang mga mata ngayon ay mas malakas kaysa sa purple na ahas. Noon, ang blood pool ay nasa isang kuweba at naroon na sa loob ng 1,000 taon. Kaya, naging hindi gaanong makapangyarihan. Gayunpaman, tila ang isang ito ay nasil ng Zun Cultivator, na tila nasira ni Huang Fulong. Higit pa rito, ang lakas ng Zun Cultivator ay malamang na walang kapantay kaya ang lakas ng pool ay hindi sumangga. Isip ni Lin Feng, kung noon, kasing lakas niya ngayon, hindi na niya kailangang umasa sa espiritu ng ahas para lamunin ito. Sa halip, maaari niya itong lunukan ng direkta at anihin ang mga benepisyo ng mas direkta. Gusto rin ni Lin Feng na maligo sa blood pool na iyon. Siyempre, medyo komplikado iyon dahil hindi niya maabala si Huang Fulong, iyon ay parang pag-atake sa kanyang espiritu. Parami ng parami ang malalakas na cultivator na nagtitipon. Lahat sila ay mukhang matako kaysa sa susunod. Hindi sila umatake noong kakaunti lang ang kanilang bilang, lalo na dahil napakalakas ng mga kayamanan ni Jun Moushi at Yun Fei Yang. Bukod dito, napatunayan lang ni Lin Feng kung gaano siya kalakas. Gayunpaman, maaari silang manalo sa napakaraming numero. Isang taong nakatingin sa karamihan ang nagsabi. Lahat, ang blood pool na iyon ay naglalaman ng napakalaking lakas. Kung nagawa nating maligo dito, mas lalakas tayo. Dapat tayong mag-atake ng sama-sama para patayin ang mga taong iyon para makasama tayo sa pool. Krr. Halos hindi pa natatapos magsalita ang taong iyon bago siya napatayo ng isang dambuhalang pulang ilaw. Galit na si Lin Feng dahil nakatakas si Duan Wuya. Wala na siyang pasensya, kaya binitawan niya ang kanyang nakakatakot na dugong espada at umatake sa bilis ng kidlat. Lumiit ang mga balintataw ng taong iyon, nagpakawala siya ng ilang fist attacks. Ngunit naantala lamang nito ang hindi maiiwasan, ang espada ni Lin Feng ay napakalakas at tumagos sa kanya. Ilang segundo ang nakalipas, na naginip siyang maligo sa blood pool at ngayon ay patay na siya. Kung may manggahas na umatake, papatayin ko sila. Galit na sigaw ni Lin Feng.